Sa isang eskinita sa Marikina, matatagpuan ang Batibot Early Learning Center, isang paaralang ilang ulit ng pinadapa ng hagupit ng mga nagdaang kalamidad. Nagsimula ito bilang bahagi ng programa sa komunidad ng kilalang 80s educational show na Batibot, isang programang handog ng Philippine Children's Television Foundation. 1985 kasi hindi pa uso ang television. Kaya ang ginagawa ng Batibot, ng PCTVF, bumababa sa mga community. Yun, tapos tawag dito, yung Batibot pinopromote. At the same time, nag-organize sila ng mga parents sa youth. Nagsimula sa isang simpleng classroom na may linoleum ang Batibot Early Learning Center. At noong 2009, pinalubog ito ng Bagyong Ondoy at ni isa ay wala itong itinira sa kanilang mga naipundar. Ngunit hindi ito pinabayaan ng komunidad. Sa halip ay nagtulong-tulong ang mga guro, magulang at iba pang mga volunteers hindi lamang para maibalik ito sa dati, kundi para rin mapagtibay ang estruktura nito. Talaga meron nag-ambag ng pako, semento, ganun talaga, ambag talaga din ng mga community plus different NGOs and institutions. Kaya nabuo itong ganitong structure. Kaya kung si Teacher Libby ang tatanungin, pagbabayanihan ang isa sa hindi dapat mawawala sa tuwing sasapit ang isang kalamidad. Yun naman yung lagi namin sinasabi, napaka-importante yung sama-samang pagkilos. Kasi pagka nag-iisa ka, kasi pag naiisip ko talaga yung Ondoy, parang paano ka makaka-recover kung wala kang matibay na organisasyon? Ang sama-samang pagkilos o People's Initiative ang pinakamahalagang aspeto ng Disaster Risk Reduction and Response ayon sa Disaster Response Center and Youth Volunteer Organization na Tulong Kabataan PH. Kumbaga, mawawalang saysay yung mga binibigay natin programs and services if hindi sila kikilos or kumbaga, wala yung collective action para ma-solve yung mga or parang ma-identify or masugpo yung mga present risk at hazard sa kanilang communities. Dahil katulad ng usali ng Batibot Early Learning Center, bunga ng bayanihan ang Tulong Kabataan PH na pinasimulan ng pagtutulong-tulong ng iba't ibang organisasyon ng kabataan. Itinayo ito upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Compared sa mga kababayan natin na kumbaga yung mga marginalized nga, malala yung nagiging epekto sa kanila kasi syempre wala silang kakayahan na bumili ng mga materials na yun kasi syempre bukod sa mababa yung kinikita nila, hindi talaga nila afford na bumili ng magagandang materials para may tayo yung kanilang bahay. Mataas yung nagiging impact ng mga bagyo at mga hazard sa kanila. Ani rin ng Pangulo ng organisasyon, ang usapin ng sama-samang pagkilos ay hindi lang aplikable sa tuwing may bagyo. Kahit wala ang kalamidad, kailangan pa rin ang sama-samang pagkilos dahil pang-ekonomiko ang rason kung bakit ang mahihirap ang pinaka-apektado ng bagyo. Resilience Redefined. Ito ang slogan ng Tulong Kabataan PH. At talagang binibigyan ng Batibot Early Learning Center at Tulong Kabataan PH ng bagong muka, ang katatagan sa gitna ng pagkasalanta. Tunay na buhay ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino. Ngunit, hindi na lamang upang tulungan ang mga nasalanta, kundi siguraduhin na sa mga susunod na bagyo ay wala ng pamilyang Pilipino ang mawawalan ng bahay, hanap buhay at mahal sa buhay.